ay naghahanap ng kanyang magagamit to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Naghahanap po siya, amen, at naghahanap po siya ng vessel, to demonstrate His power, His love sa generation po na ito. So we are the vessel of God. Amen. Naghahanap po siya. And kung ikaw ay nanghihina, mga kapatid, palalakasin ka ng ating Panginoon. Amen. So, ngayong oras na ito, kung sino man po yung nanghihina, palalakasin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay may sakit, amen, manampalataya po tayo sa Diyos. Amen, manampalataya ka lang sa Diyos, mga kapatid. At ang Diyos ay, ikaw ay kanyang pagagalingin. Do you believe? Amen. Amen. Praise the Lord. So, may pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. So, may kagalingan din sa Kanya. Siya po yung ating great physician. So, ang aking isi-share is about din sa prayer. Hindi po kami nag-usap, pero habang nung siya ay mag-share, pero iba rin yung topic ko, iba rin sa Kanya. Amen? So, ang salita po ng Panginoon ay laging bago po yan. Kahit lagi na nating naririnig, pero ang salita ng Diyos ay laging bago. So, pinamagatan ko po yan siyang prayer breakthrough. Amen? So, dito, dito po makikita po natin na ang panalangin ay malaki yung magagawa ng prayer sa buhay natin. So, sino dito ang handang-handa ka na sa gagawin ng Diyos this 2025? Amen. Amen? So, lahat tayo, taas natin ang kamay kung sino yung handang-handa na. Pumalakpak. Praise the Lord. Hallelujah. So, handang-handa na po tayo, mga kapatid, sa gagawin ng Panginoon this 2025. Okay? So, kung handa na tayo, anong prayer mo? O, ano yung prayer mo? Ano yung goal? Pinaka-goal mo sa 2025? Ito ba ay success? Or ito ba yung para sa iyo? Or ito ba yung ito bang prayer mo or yung goal mo na yan ay mag-glorify ba ang ating Panginoon? Okay, lagi po nating tatandaan na dapat, anuman po yung goal po natin, dapat mag-glorify ang ating Panginoon. So yan ang tanong na dapat nating sagutin ngayong oras po na ito. So ang pinaka-text po natin ay Job chapter 21 verse 15. Anong sabi po niya dyan? Sige, sabay-sabay po natin basahin. What was the Almighty that we should serve Him? And what profit do we get if we pray to Him? Oh, yan. Yan ay tanong, mga kapatid. Mayroon ditong tanong at ako'y naniniwala na maraming tao din ang nagtatanong ng ganito. Okay? So, what is the Almighty that we should serve Him? Okay? And what profit do we get if we pray to Him? Okay, yan po yung tanong. So, tingnan nyo ang tanong ng tao sa Diyos. Okay? Ano ba ang Diyos? Okay? Ano ba ang makapangyarihan sa lahat kung ako ay magsaserve sa Kanya? Diba? Nagtatanong ba tayo? Amen? Ano ang makukuha ko kapag ako ay nanalangin sa Kanya? Diba? Tanong ninyo ba yan? Amen? Amen po? So, tingnan nyo ang verse na ito at tatanungin natin sa ating sarili. Okay? What is the Almighty that we should serve Him? And what profit if we pray to Him? Amen? Amen po? Amen. Okay, ito po yung preparation for 2025. Kasi madalas ang minsan. Kasi minsan, sabi mo, minsan lang naman pastora, pero minsan madalas. Amen? Madalas ang minsan. Kaya minsan, kahit na believers na po tayo,
amen, we neglect prayer. Amen? Kahit sabihin natin na believers na tayo, sometimes we neglect prayer. Kahit umaatin na tayo sa church, amen, nanineglect pa rin natin minsan ang panalangin. Amen po? Amen. So prayer, breakthrough. Okay? Or breakthrough prayer. Okay? Prayer, breakthrough, or breakthrough prayer. Okay? I-prioritize po natin yung prayer sa buhay po natin. Okay? This 2025 is kung paano ka humihinga, ganun din dapat yung prayer natin sa buhay natin. Kasi habang humihinga tayo, nananalangin tayo, di ba? Amen. Kaya dapat ganun kahalaga ang prayer sa buhay po natin. Amen, mga kapatid? Prayer must be our lifestyle. Amen? Bakit? Bakit kailangan ang prayer ay lifestyle na po natin? Because prayer is our vital importance to connect to our Heavenly Father. Yun po yung meaning ko sa prayer. Prayer must be our lifestyle dahil prayer is our vital importance to connect to our Heavenly Father. Okay, ang Diyos na Espiritu, mga kapatid, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi siya makakilos kung walang tao or walang vessel na kikilusan niya. Amen? Kung walang human being, hindi makakakilos ang Diyos. Amen, mga kapatid? Amen. Amen po. So, sa Old Testament at saka sa New Testament, ang Diyos, kapag kumikilos po siya, kapag mayroong pagagalingin ang Panginoon, mayroong pagpalain ang Diyos, pagpapalain siya, gagamit siya ng kanyang mga anak. Amen. Amen? Hindi siya makakakilos kung walang tao. Wala siyang pagagalingin. Paano siya kikilos? Di ba? Amen? So, itong 2025, naghahanap ang Diyos, amen, ng pure vessel, pure heart, na gagamitin niya to fulfill His purpose in His generation. Ano ang tinitingnan niya? Yung pure heart, pure vessel. Okay? Para ma-fulfill yung purpose niya. Amen, mga kapatid? Okay, sa generation po na ito. Dahil ang Diyos, He is a God of purpose, mga kapatid. Amen. Naniniwala kayo? Amen. Minsan, kahit mananampalataya na tayo, marami sa atin ang complainers. Marami sa atin ang mga mahilig mag-complain. Hello? Amen. So, mayroon akong dalawang isi-share sa inyo about sa, di ba last Sunday na i-share ko yung about sa mindset. Naalala nyo? Okay, may dalawang mindset akong isi-share. Number one, our God is a God of purpose. And itong dalawang ito, above the line mindset, and number two is the below the line mindset. Okay, yung below the line mindset, sila yung mga tao na hindi nagtitiwala sa kanilang sarili. Yung wala silang tiwala sa kanilang sarili. Halimbawa, ito po, if you experience problems, trials, testing in life, you blame other kasi wala kang tiwala sa iyong sarili. Hello? Yun po yung below. Ikaw ay nasa below. Kapag ikaw ay walang tiwala sa sarili at you blame others. Kapag nanalangin ka, hindi sinagot ng Diyos, ang i-blame mo naman ay ang Diyos. Hello? Sana hindi ganun ang mindset natin. Amen? Okay, how about yung above the line mindset? Yung above the line mindset, you are going to take accountability, responsibility. You are going to take ownership sa buhay mo. Amen? Amen po. Accountable ka sa sarili mo. Amen po. Responsible ka. Kaya ka nagkakaganyan dahil decision mo yan. Parang ganon. Okay? Accountable ka.
So you are in the above the line mindset yon. Yung below, you blame others. Even sometimes you blame God if He didn't answer your prayer. So sana wag tayong nasa below. Hello? Naunawaan natin? Amen. Kaya po, kung nagkakaganito tayo or hindi natin ibiniblame yung others, amen? Dahil po sa atin yan, hindi dahil sa kapitbahay natin, amen? Kaya ka naghirap. Di ba? Amen, mga kapatid. Kaya ka nagsasuffer sa marriage mo, halimbawa, or hindi dahil sa kapatid mo, kaya ka nagsasuffer. Amen, mga kapatid. Kasi, pinili mo yan. Amen? Amen po. Okay, so magkaroon tayo ngayong 2025 ng above the line mindset. Amen? Okay, you are going to take ownership of our life. Ownership of our life. Bakit po? Every decision you make, there is a consequences. Amen. Whether good or bad consequences. So ngayon, you must realize that complaining won't lead to happiness or success. Ang complaining, hindi nag-lead sa'yo yan para ikaw ay maging masaya. At hindi rin mag-lead sa'yo yan para maging success ka. Instead, ano ang nangyayari? Ang dapat natin gawin, i-focus natin on prayer, focus on gratitude, and focus on positive action. Okay? Focus on prayer, dapat, at saka gratitude, and then positive action. Amen? Amen. Okay, kung gusto natin maranasan yung breakthrough sa buhay natin this 2025, huwag tayong makomplain. Kasi hindi yan mag-lead sa atin into happiness and success. Okay? So, take responsibility, take ownership sa buhay natin. Okay? Kung gusto mo nga magtagumpay, nasa iyo yan. Hindi nasa akin. Amen? Hindi nakakasalalay kung kanino. Okay? Wala sa iba yan because the powerful person is you. Hello? At nobody can defeat you. Walang sino man na makaka put down sa iyo. Amen, mga kapatid? Because you are powerful person. Naniniwala kayo? Amen, mga kapatid? Okay, so nobody can defeat you. Okay, only